I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Breaking news, OM goes. Nakikita nyo, ang daming pera, no? Mayo 6, 2026 today. Shoutout sa mga Marcos loyalists, supporters Filipino and OFW. Nako mga kababayan, sinasabi nila kay Pangulong Marcos Jr. tumatanggap ng malita, bandol-bandol na pera, pero yung mga nagbibintang, nako po, sila pala may kagagawan. Bakit kanyo? Ito mga kababayan, this is breaking news, and ano ba ang trabaho natin dito sa social media? Di-spread natin, di ba? Para ma-inform ang taong bayan. Sabi po dito, ang galing-galing talaga tong mga to, sabi po ng Batas PH, about 12 minutes lang, kinikilan si Martin Romualdez. The National Bureau of Investigation has arrested Franco Mabanta, founder of the online news outlet Peanut Gallery Media Network, in an entrapment operation over alleged extortion and bribery involving 350 million OM goes. Authorities said 70 million in cash was confiscated during the operation, reportedly from the former House Speaker Martin Romualdez. According to initial reports, Mabanta allegedly demanded the amount from Romualdez in exchange for not publishing a video purportedly linking the former House leader to anomalies in flood control project. Alam po natin sa social media, pag nag-scroll ka ng mga page mo, puro si dating Speaker Martin ang nasa mga online, no? Alam niyo ito si Mr. Mabanta, nuknukan ng fake news. Ito yung nagpapakalat ng fake news. Wow. Mali-malita ang pera. Alamin pa natin mga kababayan kung sino ba talaga yan. Yan, ini-involve si dating Speaker Martin sa flood control kasi siya ang tinatarget ng mga ng mga salot. Dahil kung masira yan, siyempre konektado sa Pangulo. Tingnan mo naman, Well guys, God is good all the time. Hindi natutulog ang Diyos. Alam niya kung sinong gumagawa ng kabutihan sa kapwa at alam niya kung sinong gumawa ng kasamaan. Ito pa, basahin po natin. Sabi pa dito mga kababayan, DDS vloggers Franco Mabanta nahulihan ng malita sa bahay na may 23 million cash. Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta and another individuals were arrested in an NBI entrapment operation over alleged 300 million extortion. Authorities recovered an initial payment of at least 70 million in 2 suitcases. Full report from the NBI expected later today. Yan. Abangan po natin yan. Sabi ng unofficial PBBM New 2.0. Agay! Ayan DDS vlogger Franco Mabanta nahulihan ng malita na may 23 million OM goes. Ano ngayon? Kayo pala ang may kagagawa na. Tapos ibinibintang nyo sa administrasyon. Hindi, ibig sabihin sa Pangulo tsaka sa dating Speaker Martin. Grabe guys, gumagalaw na ngayon ang mga salot. Dahil medyo tagilid sila sa impeachment trial. Hindi lang yan. Eto pa, basahin natin. Breaking. Founder at CEO ng isang online media network arestado matapos mangikil kay ex-Speaker Martin Romualdez. Sinong source? Of course, ang DCRH. OM Ghost. Yan ang sinasabi natin guys. Ayan breaking arestado ang founder at CEO ng isang online media network matapos umano nitong kikilan si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ng 350 milyon. Ayon sa ulat, humingi ng malaking halaga ng pera ang suspect kay Romualdez kapalit ng hindi nito
ipaglabas na umano'y mga video na mag-uugnay sa kanya sa isyu ng flood control. Hindi umano ito pinatulan ni Romualdez ang naturang alok at sa halip ay agad itong inulat sa mga autoridad. Yan. Alam nyo guys, kahit sino naman sa inyo, kilala po rin natin, ito si dating Speaker Martin. Sabi ko 'di ba lagi, hindi niya po gagawin yan. Bakit? Pinsan niya Pangulo ng Pilipinas. Ayaw niya ilagay sa kahihiyan ang kanyang pinsan. So, sabi nga ni Mike Abe, si dating Speaker Martin, ginagamit lang ng mga DDS. Parang pangpain. Dahil pag once na nasira yan, natural guys. Ang laki ng konektado na mahihila niya talaga si Pangulong Marcos Jr. Pinsan niya eh. Pero, no, ako naniniwala kay dating Speaker Martin. Kampi niya po ang katotohanan. Kaya nga abangan po natin yung deliberation speech ni Senator Lacson kahapon na ipapatawag niya si dating Speaker Martin sa Blue Ribbon Committee sa susunod na mga linggo. Abangan po natin. Alam ako, nakikita ko, lalaban po yan ng patas na may sapat na ebidensya. For sure. Lagi kong sinasabi rin dito, yung apelyido na yan na Romualdez at Marcos, dumaan na po yan sa paghuhusga ng taong bayan. Remember that, nung panahon ni dating Pangulong Marcos Sr. at ang First Lady Imelda Marcos, Romualdez. Kaya iniingatan po nila yan. Hindi niya kayang ilagay sa alanganin ang kanyang pinsan. And of course, yung sarili niya. Kilala sila eh. Pero dahil dito sa mga tao na ito, mahilig magbintang, gumawa ng fake story, fake ebidensya, nangyari po yan sa katauhan ng dating Senador Laila de Lima. Remember that? Nako, mga kababayan. Kaya abangan po natin. Ito pa. I graduated from university. Thank you. So told you to ask, how do you feel now? We'll be okay. Are you angry or something? Or No, I'm okay. you're fine? I'll wait for my lawyers. Thank you. Alright, thank you. Siya po, yan yung founder ng Peanut Gallery. Na gustong-gusto ng mga DDS. Ano ngayon? Sinong may malita? Si PBBM ba? Ito guys, magaling ito magpakalat ng fake news itong taong ito. Sabi sa inyo yung gumawa ka ng kasamaan. Ngayon, galit na galit ni si Karma. Di, kinarma siya. Ayan 'di ba? Ganyan M goes. Ganun lang talaga. Pag gumawa ka ng hindi mabuti sa kapwa, ayan ang resulta. DDS Troll Farm Leader and PGMN Founder Franco Mabanta nahuli ng malita na may laman 23 million cash. Malita issue na binabato nila kay Pangulong Bongbong Marcos na sa kubol lang din pala ng mga Duterte trolls. Anong masabi mo? Di ba? Ito yung dami talaga nag-post guys. Ayan ano na mga DDS. I-rescue nyo si Franco. Iniisa-isa ko yung mga guys, yung mga nagpo-post para makita nyo. Yan yung pagmumukha niya. Saludos naman talaga sa NBI. Akala nyo yan na nga ang itong ipakaingatan natin. Alagaan natin ang bansa natin guys, na wag natin paupuin yung mga tao na mahilig gumagawa ng haka-haka, fake story, mamintang sa administrasyon. Siyempre, tama din ang mga mga analisa natin, yung mahilig magbibintang, bintang sa Marcos admin, sa ibig sabihin sa Pangulo, tsaka sa dating Speaker. Di ba gawain nila? Ganon. Tama yung sinabi ng lola ko talaga sabi ng lola ko yung mga taong nagbibintang ng bintang sila ang may gawa. Yan. Sila palang may malita. Ano ngayon? Di nga. So, yun guys. Abangan natin ang press ko ng NBI mamaya. Saludos tayo kay Director Matibag. Kala nyo weak leader pala. Hindi nyo alam. Tahimik pero mapanganib ang galaw niyan.
So yun guys, ang aking pinaka-latest update. Yan po, si Mabanta. Powder ng PGMN. OMGOS. Follow me and likes guys. There's more. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Bye everyone.